tungkol naman dito sa war on drugs bilang kayong chairman ng Blue Ribbon Subcommittee, magkakaroon po ba ng panibagong pagdinig bago po matapos ang taon? At titignan namin yung schedule, pero dapat merong second hearing kasi hindi naman namin imposible namang nakabuo na kami ng posisyon, di ba, ng conclusion, isang hearing lamang. At saka tandaan natin na yung hearing natin halos isang witness lang yung ating kinonsentrate kasi nga hindi naman natin ina-expect na makakabalik yung witness na yun si former President Duterte. Samantala yung iba, sila Senator De Lima, pwede naman bumalik. Si Atty. Shell Jocko, pwede bumalik. Si Father Flavi, pwede bumalik. So, kinonsentrate na natin dun sa isa na hindi na natin in-expect na babalik o hindi na natin papabalikin. So, yun ay kaya, so that means hindi talaga natin, kailangan natin ng second hearing. Makinig naman tayo sa iba. Kaya nga ako naman sabi ko na marami nagsasuggest na pati sa second hearing pabalikin daw si former President Duterte. Sabi ko hindi na kasi nga anong klaseng materials, anong klaseng evidence ang hawak ng committee kung balik lang ako ng balik sa isang tao. Kailangan ko rin ng ibang tao na magte-testify. Kailangan din natin ng sarili nating kayod sa investigation. And then ipe-present natin yung findings natin sa investigation natin. So, kailangan makinig din tayo sa ibang tao. Yung sources natin, kunin din natin sa ibang tao. Kung doon po sa harap na ibang tao ay meron silang isiwalat ng mga mahalagang information, bagong information na dapat masagot ng dating Pangulo, andun po yung possibility na muling ipatawag ang dating Presidente? Pwede din yan. Kunyari, kunyari marami marami na medyo gusto nating i-confront siya. Diba? Pwede natin siyang pabalikin para i-confront. Pwede rin sulatan na siya, then sasabihan natin na pakisagot na lang ito in affidavit form na isa-isang sinumpaang dokumento. Pwede na rin yun para mag-save tayo pwede tayo makasave natin. Tulad ng ginawa ko, tignan mo yung ginawa ko nung meron siyang, si former President Duterte, meron siyang sinabing hindi maganda para sa mga former PNP chiefs, former PNP officials, di ba? Kawawa hindi sila umiimik. Ako as chairman, tinanong ko sila, ngayon, ano ang masasabi niyo? Kailangan mag-react kayo kasi kung hindi kayo mag-react, kung ano yung pagkaintindi ng taong bayan, kawawa naman kayo kasi sinabi sa harap ninyo. Kaya tinanong ko sila, kasi General, pakisagot yung sinabi. So, naka-clarify sila, kina-clarify nila kasi gano'n naman yun. So, tama din yung idea mo, Selly, na paano kung may sinabi na ganito, directly nakita niya, directly sinabi sa kanya, ina-accuse niya si former president, dahil sa wala pa naman siya nung first hearing, wala naman ganung salita pa nung first hearing. So, kunyari merong salita na ganyan sa subsequent hearings, and then kung marami-rami, we can ask him to come back to answer. Pero kunyari, manageable lang, isa o dalawa lang, pwede na siya sulatan ko na lang siya doon and then request for a sworn document or affidavit na in response or in reply. Ganun po yun. Ako lang yan lang yung sense of fairness ko. Kasi nakita ko yung mga pulis hindi nagtataas ng kamay, ayaw sumagot. Sabi ko, bigyan ko kayo ng chance kasi hindi maganda yung sinabi tungkol sa inyo. Di ba? Correct. O doon ang sinagot yata nila, nandun pa buwan dating Pangulo o nung wala ng dating Presidente? Andun pa. Tapos meron pa ng pangalawa, may second round pa. Sinabi ko nga sa kanila, sige, take advantage tayo sa presence ni former President. Sagutin ninyo yung sinabi niya sa harap niya. Ayun na. Nagsagutan naman yung iba medyo hindi naman. So at least choice nila yun. I mean, para sa akin parang matter of fairness yun. Actually, dapat nga nagtataas sila ng kamay. Correct to answer. Chairman, gusto namin magsalita para magpaliwanag. Ayaw nila. Ako na nag-inisyatibo na tinatanong sila. Kasi hindi maganda hindi maganda yung sinabi. Ito siya, ganyan. Commander yan ng ganyan-ganyan. Hindi maganda. Tapos ayaw nilang magtaas ng kamay. I-recognize ko sila. Nagpaliwanag naman din sila.
Sir, nung last hearing na pagkasunduan, sabina na ang i-issue dun sa mga hindi nag-attend like si dating PCSO General Manager Rowena Garma, itong si Leonardo ng Napolcom. So dahil wala pa hong schedule ng next hearing, hindi pa po sila na-i-issuehan ng sabina. Yes. Siyempre, pag sinabi nating sabina na, siyempre, pag andyan na ang detalye, may schedule na, gano'n. So, pero yung gagawin natin kasi ganito, gusto ko malaman yung circumstances kasi nila. Under the custody pa yata sila ng house eh. So, kailangan mag-coordinate ako sa house na yung petsa ng second hearing, kunin ko muna commitment nila na papayagan nila na i-release nila temporarily para mag-testify or mag-appear sa Senado. Ganun lang yun lang yung pinaka-basic barest minimum na hihingin ko sa House bago ako mag-schedule nung second hearing. Si Senator Risa Ontiveros sa isa hong interview, ang sabi niya parang kanya daw pong sabi niya ipapakontempt daw ang dating Pangulong Duterte kung sa susunod na pagharap niya ay gagamit pa ito ng mga foul language, kagaya po nung kanyang sunod-sunod na pagmumura. So yung kasi daw very rude yung parang naging mga pananalita daw ng dating Pangulo doon sa first hearing. So mangyayari pa po ba yun considering na parang wala nang katiyakan kung babalik pa uli ang dating, kung ipapatawag pa muli ang dating presidente? Mabuti nga na-raise mo yung power to cite in contempt kasi ito rin yung isang na-realize namin eh. Subcommittee lang ito eh. Hindi ito mother committee, 'di ba? Meron akong mother committee, yun yung Blue Ribbon. Subcommittee lang ito, one specific topic ang gustong ipasa ni mother committee sa kanyang subcommittee, one specific topic, investigate the Philippine war on illegal drugs. Meron kaming Section 20. Meron kaming Section 20 na walang power to cite in contempt ang subcommittee. Hindi, maraming ang hindi may alam niyan. Pero the point is, klaro-klaro yan. Sa letter sa akin ni Senator Pia Cayetano na chairperson ng Tunay, yung Mother Blue Ribbon Committee, siya talaga ang head niyan. Pagbuo niya ng subcommittee, kinote niya yung Section 20 na yan ang pabungat niya na paragraph sa letter niya sa akin. Nakasulat doon. Without the power to cite in contempt, para at least alam ng taong bayan niya. Kasi siguro masyado sila nag-enjoy doon sa quadcom ng House na sunod-sunod ang mga contempt eh. Kasi yung sa House, apat kasi na mother committees naman yun eh. Apat na normal standing committees yun eh. Apat na nagsama-sama. Itong subcommittee na ito, hindi po ito standing committee. Ang standing committee namin is the Blue Ribbon Committee. Nagbuo ng subcommittee na walang power to cite in contempt. Okay, ngayon, yung idea ngayon ni Senator Risa na kunyari meron kaming gustong ipakontempt dahil sa kunyari yung subpoena hindi pinansin, di ba? I-refer pa namin yung sa Mother Committee. Susulat kami, magre-recommenda ako na the Mother Committee will cite this person in contempt kasi hindi inonor ang subpoena namin. So, gano'n yun. Kaya nga, sa tingin ko, itong one lesson din namin ito, una ko nang sasabihin sa iyo to, Selly, kasi pero matagal ko na itong naisip ko din ito na i-propose sa Senado. Bago mag-second hearing ang subcommittee ng Blue Ribbon, kailangan i-empower na siya to have the power to cite the witnesses or the persons appearing before it for contempt. I-amend yung Section 20 na yon kahit kung di para lang dito sa subcommittee na ito. So isasuggest nyo, sir, pag nagbalik yung session, na i-empower yung subcommittee para magkaroon ng power to contempt? Yes, the power to cite in contempt, ibigay naman dito sa subcommittee na ito. Kasi ang rules talaga namin, kinote talaga yun. Doon sa mga gustong mag-research, Section 20 po yun ng rules namin.